Kung pupunta ka ng Kasiguran, Aurora, ay malamang isa 'to sa madadaanan mo. Dahan-dahan lang kasi sa parteng ito ay stop and go. Nung napadaan kami dito ay naisip na namin na mag-picture bago tumuloy. Kaya naman umatras muna ako habang, yan, pinapwesto, nakita ay yung signage na Maria Aurora. Ito ay parte ng Canili River Reservoir and Yayo River Reservoir. Ito nga pala ang RJS at samahan nyo kami sa mga kwento ng aming mga travel. Along the way ay marami kang makikitang palayan kagaya nito. Kaya naman busog ang iyong mga mata sa view habang bumabiyahe. Nung nasa parteng Dinadjawan na kami ay may mga landslide na nagaganap. Pero buti na lamang ay may clearing operation na nagaganap kasabay nito. Isa ito sa mga risks pag bumabiyahe ka sa mga mountain roads. Hindi maiwasan na may mga landslide. Pero worth it ba yung risk na gagawin namin? Tingnan nyo na lang.
Nung nakalagpas na kami ay medyo nakahinga na kami ng maluwag. Nakakaba yun syempre. Pero buti na lang ay yun lang yung nadaanan naming landslide. Isa sa magandang parte ng biyahe ay ang coastal roads. Napakaganda ng dagat habang dumadaan ka sa gilid nito. Di na kami masyado nakapag-picture at video kasi nga may hinahabol kaming oras or check-in time dun sa resort na pupuntahan namin. Kapag malapit ka na sa kasapsapan, ay may makikita kang mga mahukulay na barrier sa gilid ng kalsada. Katulad ng mga to. Di na nga kami nakapag-video ng gabi niyon dahil na rin sa pagod at nag-ayos pa ng mga gamit. Kaya naman kinabukasan ay pinuntahan namin ang Parang Hills at ito na nga ang mga sumunod na mangyayari. Dapat ay pupunta lang kami dun sa falls na malapit. Pero nung hindi kami makahanap ng tour guide ay minambuti na namin dumiretso sa Parang Hills since nandun na rin naman kami. At ito na nga, dahil sa medyo basa pa ang daan at madulas ang aming motor. Alam ko na sasabihin nyo, wala kaming proper gears. So lesson learned siya. Pero buti na lamang ay wala kaming mga gasgas. Sorry. Okay. At least sa magandang view ka na dito. Dito dapat. Kasi ito maputi. Saan yung dagat? Doon pa. Tara. Meron. Tara. Dali. Sabihin nila matumba. Wait. Okay. Palubog Wait lang, ano ko lang. Ikaw na lang, huwag na lang ako angkas. Oo nga eh. Madulas talaga. Walang isa pa. Okay. Wait. 1, 2, 3. Ikaw naman kasbig. Yes. Push, wag ka munang sumakay kayo. Hindi. Push kita. Wag na babe, alis ka dyan.
Minabuti ko na dumaan sa Hindi, kabilang madulas parte yun. ng kalsada para di gaano madulas at kumapit yung gulong Doon ko. na lang ako. Kasi 2 beses na akong tumumba. Dito na kami sa parang hills. Iniwan ko na yung motor ko doon kasi sobrang dulas ng putik. So baka hindi na ako makababa na maayos dito or matumba-tumba na lang ako. Kaya yun. So nandun yung parang hills na sign. Yung motor natin. Then yun yung view. Ganda. Di kalayuan sa tinutuluyan naming resort ay may bagsakan ng mga fresh na isda. Nahuli ng mga mangingisda sa lugar. Pangsigang. Kinahapunan ay pinuntahan na rin namin ang sikat na Tibu Tidal Pool. Halos 1 oras din ang biyahe mula sa Kasapsapan Beach. At mayroon kayong babayaran na environmental fee bago makapasok. Sa Tibu Tidal. Green na ba? Sa parting ito ay ang entrance papunta sa Tibu Tidal Pool. May babayaran kayo na entrance fee na 50 pesos kada isang tao. Sa Tidal. Nag-warning din si ate na huwag maligo sa bandang beach sand kasi malalaki ang alon. Kaya ang ideal na paliguan ay yung Tibu Tidal Pool.
Nung pauwi na kami ay may nadaanan kami na ilog. Kaya naman hinugasan ko na yung mga putik na galing sa parang hills Babe, dahil ba sa to? pagkakatumba namin. Malaki. At sa gilid naman, Hindi ako parang sure. may makeshift na dam na pwedeng paliguan. Sige pa. Eto, kunin mo to. Eto, yan, malaki yan. Eto. Yung mismo sa tinik. Yan. Para malaki yung lapat. Kamay. Yan. Okay, let's go. Let's watch out. Suga mo na, babe, ah. Ito. Ililin ko pa. Okay, let's go. Lang. Ayun na nila. Maluwag yan. Mainit kasi makina. Babad tayo dun, oh. Liga. Hindi madumi? Huwag mo kainin, balo ka. Ha? Huwag mo kainin. Habang pauwi ay huminto muna kami sa gilid ng kalsada para panoorin ang sunset sa parteng ito ng daanan. Kinagabihan ay inihaw namin ang isdang binili namin kaninang umaga. Nakisuyo lang kami sa staff ng resort na i-ref muna. Hello by the beach. Habang kumakain kami ay napansin namin na walang buwan at napakaraming stars. Kaya naman agad kong kinuha ang tripod at ito ang mga resulta. Nakuha na namin ang band or cloud of stars na tinatawag. Bihira mo lang ito makita kapag walang light pollution sa isang lugar. Kinabukasan niya ay pinuntahan namin ang tinatawag na Eco Park na nasa dulo na tong Kasapsapan Beach. Malalaman mo na malapit ka na sa Eco Park pag wala ng sementadong kalsada or putol na. Dito nga ay na-meet namin ang may-ari. Ang goal nga pala nila dito ay maging ecotourism ang area. Kaya naman sa area na to, wala na maingay paggabi or mas tahimik kumpara sa mga naunang resort.
the sea. And then you'll see there fresh water mixing. It's so pretty. Dito maganda mag-swimming. Maliliit na yung halik. Ano yan? Malaki yung high tide eh. Pero malaki to eh. Kasapsapan Eco Park. Dito nga pala kami tumuloy sa Nonato Beach Resort. So napakaganda ng facilities nila dito. Sa may Pantabangan Dam ay huminto muna kami para magpahinga at kumain. Isa din sa napili namin hintuan nito kasi sa ganito klaseng view. Napakaganda ng mga bundok. Kung wala itong Sierra Madre, ay mas malaki ang magiging pinsala ng mga bagyo sa ating bansa. Sana pangalagaan natin ang ating mga kabundukan at protektahan laban sa mga iligal na gawain. Hanggang sa muli, Aurora.